Shoutout sa ating mga bayan dyan. Ah. Nabudo na naman taga Davao. Nabuso na naman. Ipinipilit niya. Kaya nga, ipipilit nila ni Bongbong Marcos na buksan. Ang dami tuloy mga motoristang dismayado. Kaya tanong natin, tingnan nyo mga bayan. Grabe po, no? O eto na, mga kababayan. Bukana Bridge, dyan sa Davao, na ipinangako ni Bongbong Marcos Jr. na bubuksan December 15, which is kahapon. Aba, hindi nabuksan? Kung ano ang dahilan? Aba, aalamin natin yan. Oh shit! Oh shit! Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga gabural ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At pag-uusapan po natin sa episode na ito ang Bukana Bridge. Trending sa social media itong noong nakaraang linggo. Trending sa social media itong Bukana Bridge yan sa Davao na pinag-usapan sa iba-ibang kakalsadahan, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Dahil ito daw ay inangkin ni Bongbong Marcos at ang sabi naman ni Claire Castro na kanyang aso, ito ay natapos sa kanyang termino, therefore, ito ay legacy ng kanyang pinakamamahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakakatuwa talaga itong si Maring Claire, si Auntie Claire ninyo kasi kung ano-ano na pinagagawa, may pagtanggol na lang niya ang kanyang amo. Oo, yan ang problema kay Auntie Claire. Okay, so, pero bago tayo magsimula, mga kababayan, lupit ni Bongbong Marcos Jr. Parang parang, ano tawag, may pelikula yan eh. Oo, yung Top Gun ba yun? Si Tom Cruise. Oo, lupit eh, no? Oo. May pagka, talaga sa pelikula eh, kaya naging presidente ito eh, dahil nanood ang pelikula eh. Oo. Diba? After daw niya mapanood yung Ant-Man, bigla siyang nag-decide na magtatakbo siya, biglang Pangulo. Di ba? Tingnan nyo. May pagkalanggam talaga ito eh. Oo. Si Bongbong Marcos Jr. may pagkalanggam yan. Tingnan mo. Ano ba ang characteristics ng isang langgam? Ano ba ang ugali ng isang langgam? Ang mga langgam, pag tag-init po, nag-iipon po ng pagkain yan. Kung saan nila dinadala, binabaon sa lupa, yung mga pagkain na nakukuha nila, nag-i-impact sila, di ba? Tapos may mga tinatawag yan, na king ant, queen ant. Ito king ant to, si Marcos Jr. Yung king ant, yun lang nag-uutos doon sa mga, yung mga maliliit na langgam, nag-uutos siya doon, manguha kayo ng mga pagkain niya sa labas. Ganun din ang ginawa nito yung Bongbong Marcos Jr. Habang tag-init, nag-iimbak. Pero walang hiya. Yung inimbak nila, pera ng taong bayan. Kaban ng taong bayan ang kanilang inimbak. Diba? May kwento nga langgam eh. Diba? Kasi dapat Ant-Man, dapat pinanindigan niya ang kwento ng langgam. Ang kwento ng langgam, kapupulutan po ng aral yun. Dahil ang langgam, kapag tag-init po, nag-iimbak ng pagkain, naghihirap po yan, lumalabas po yan, dyan sa mga puno, sa lupa, kung saan-saan parte ng nature, para maghanap sila ng mga pagkain na iniimbak nila kung saan man, doon sa kanilang kaharian. Di ba? So, ibig sabihin, ang langgam po ay resilient, masipag, talagang mapag-impok ang langgam. Pero, yun ang mapag-impok na dapat natin tularan. Yung iniimpok nila pagkain, bunga ng kalikasan yan. Mga bunga ng kalikasan. Etong si Marcos Jr., at ang kanyang mga kasapakat, ang iniimpok nila, yung kaba ng bayan, pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino, galing sa tax. Ayan, yun po ang iniimbak ng mga yan. Kaya, yan, sila po na mga magnanakaw ang mapag-impok na hindi natin dapat tularan. Okay? So, maya-maya, pag-usapan natin. Pero,
aba, may palaro pala tayo, no? May palaro tayo. Oh, eto. Isa pa sa mga nanalo. Ay, dalawa pa ito. Oo, dalawa pa. Oh, eto, dalawang nanalo sa ating palaro nung nakaraang vlog natin. Jocelyn Kleinman, 5464. Okay? Nanalo ka ng 500, ha? Oh. At si Elise 39 E61. Oh, nanalo ka rin ng 500. Palakpakan yan. Ayan, si Jocelyn Kleinman 5464 and Elise 39-E61. I-comment ninyo yung inyong GCash number sa ating FB page. Master Judea FB page, ha? Yung Master Judea na may 30,000 na follower, ha? Kasi yung Master Judea dyan na nasa 200 plus or 100 plus follower, hindi po sa atin yan. Oo. Hindi na po natin. Hindi na po natin ma-access yan. Oo. Hindi na po natin ma-access yan dahil tinanggalan po tayo ng access dyan. Oo. Kaya doon lang muna tayo, doon sa 30,000, ha? Master Judea, tapos yung naka-Amerikana, yung ating profile picture doon, naka-Amerikana na gwapo-gwapo. Oo. Tapos, kapag isi-send ninyo, i-message ninyo yung GCash number ninyo, mag-follow na rin kayo. Oo. Kasi, sa YouTube, nakasubscribe kayo, tapos hindi naman kayo nakapollow sa Facebook page natin na Master Judea, wala yun. Oo. Paano pag hindi tayo nag-upload sa YouTube? At doon tayo nag-upload sa Facebook, hindi tayo magkikita-kita niyan. Kaya, dapat, meron tayong follow sa Facebook, at meron tayong subscribe sa Facebook, sa YouTube tuloy. Sa YouTube, Okay. So, ayan na po, mga kababayan, balik na tayo din sa issue natin, sa Bukana Bridge. So, ito po ay nag-trending sa social media, pinag-usapan sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ito pong tinatawag natin na Bukana Bridge. Alam natin po, itong Bukana Bridge, ito po ay na-award sa Davao ng China nung mayor pa si BP Sara Duterte. 2018, 2018 at naglabas nga dito ng statement si BP Sara Duterte kung saan pinasalamatan niya yung administrasyon ni Pangulong Duterte at ang People's Republic of China dahil dito sa ambag nila na tulay na ito. Na nung natapos na, dahil sa walang accomplishment, itong si Bongbong Marcos Jr., inangkin na yung Bukana Bridge. Inangkin na nila, nang bastos pa. Binastos nila yung mayor ng Davao, bigla-bigla silang lalapag dyan, at aangkin na ng tulay na wala naman silang ambag. Tingnan natin kung gaano siya kakupal. Kunyari, nag-uusap-usap. Kunyari, mayroon kayong ambag. Diba? Kunyari, kunyari may ambag. Kunyari, may ambag kayo. Okay. Okay. Usap-usap. Dapat may apiran pa nga yan, dapat nag-apir-apir pa, yung mga tipong galawan na kunyari may ambag kayo, kunyari may kinalaman kayo dyan, yan. Yun ang mga diskarte na mga credit grabber at mga magnanakaw. Di ba? Nagnakaw na nga ng kaban-kaban ng bayan. Nagnakaw pa ng tulay. Pero ang problema, hindi nabuksan. Pinangako, niyabang pa niya, bubuksan natin yan. December 15. Anong petsa na? December 16 na. Bakit sarado pa rin yan? Dahil, pakinggan muna natin yung pangako niya. Ngayon tayo sa Bukana Bridge. Anong ginagawa mo sa Bukana Bridge? Tangina ka. Walang hiya kang hindot ka. Ang sama ng ugali mo, credit grabber ka pa, magnanakaw ka pa. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa. Talaga lang, ha? City, Sige. Ito'y sinasabi ang estimate natin. Sinasabi, ha? Tapos, estimate. Sinasabi, tapos,
Estimate, oo. Kasi nga, wala naman talagang alam. Oh. Na ang biyahe na dati halos 2 oras Tapos? ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Tapos, So, anong... malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Anong gagawin natin? Bili tayo na 500 na Noche Buena. Oo. Tapos, magpapasko tayo, hindi tayo matutulog. Singot lang tayo ng singot. Hindi pwedeng gano'n, tulog-tulog din tayo. Ba? Delikado yan, pag di tayo natulog na. Pero, pag tulog, gising din. Huwag patulog-tulog sa pansitan. Dahil naiiwan tayo ng mga kalapit nating bansa. Ano gagawin natin? Alam naman natin nangyayari sa traffic. Eh. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. December 15, gagawin na yan, Oo. Bubuksan na raw, December 15. Pero anyari? Ba't di nabuksan? Dahil pumalag si Mayor Baste. Hindi nabuksan dahil pumalag si Mayor Baste. Puta, ikaw mayor dyan, tapos pakikialaman ng proyekto nyo kung sino-sinong Ant-Man, na wala namang ambag dyan, ang ambag niya dyan, ang ambag niya dyan, sabi ni Mayor Baste, DPWH will open only 2 of the 4 lanes at the Coastal Road Rojas exit today, in compliance with the careless pronouncement of the President regarding its openings. If they insist on opening it today, let them be, because the President's behave like a child. Yung presidente daw umaakto na parang batang palaspaslit. Mukhang bata, isip bata, sa madaling salita, ang presidente ng Pilipinas. Puta, kung nagdudroga ka talaga, mas malala pa sa isip bata yan. Sabi pa ni Mayor Baste, acting mayor, to DPWH, should anything happen to Dabaweños in that area because of inadequate street lights and safety measures, that is on your stupidity. Mga boboro kayo, DPWH. If they insist on opening it today, let them be, because the President behaves like a child. Isip bata talaga yan eh. Binuhin mo yung kapatid na nagsalita doon sa rally ng INC, hindi daw niya kilala. Mas malala pa sa isip bata. Yung mga angkin ang hindi sa kanya, puta, mas malala pa yun sa isip bata. Mas malala pa sa isip bata yun. Kasi ikaw kung matanda ka, putang ina, simple rules of life. Huwag mong kunin ang hindi sa'yo. Puta, tinuturo ng lola mo sa iyo yan eh. Naalala ko pa yung turo ng lola ko, pinipit-pit pa kamay namin eh, pag nagkumuha kami ng hindi sa amin eh. Kahit pabiro pa yan, pag kumuha ka ng bagay na hindi sa'yo, mali yun. Pag inangkin mo, yung bagay na hindi sa'yo, mali yun, Bongbong Marcos Jr. Pero immune na ata itong mga to eh. Muna 1970s, nagnakaw na itong mga to eh. Tapos ngayon, 2025, ganun pa rin. Mas malala daw ngayon, sabi ng mga political analyst, yung mga historiador, mga historian, mas malala daw ang nakawan ngayon, di ba? Ito kasi mga kababayan, di nabuksan po yung Bukana Bridge dahil po premature. Bubuksan po ito ang original date ng opening po ng Bukana Bridge, kasama na po yung mga bypass roads, ay March of 2026. Minamadali po nila. Minamadali po nila kasi nga, hino-stage nila yung proyekto na maganda. Sabi nga ni Claire Castro, 'di ba, natapos sa termino ni Presidente Marcos Jr., therefore, legacy niya daw 'yan. Utang ina mo. Kahit wala ka namang kinalaman diyan, legacy mo 'yan.
Halimbawa ako sa isang pamilya, paliitan na lang natin kasi ang hawak ni Marcos Jr. buong Pilipinas. Halimbawa ako, sa isang pamilya, may tatay, may mga anak. Oo. Yung achievement ba ng anak mo, halimbawa, yung anak mo, nakagawa ng isang magandang bagay, sa kapwa niya Pilipino, sa kapwa niya tao. Ngayon, yung magandang bagay na yon na nagawa ng anak mo, susulitin mo? Sasabihin mo na dahil sa'yo kaya nagawa ng anak mo yon? Hindi ugali ng matinong tao yun. Dapat, puriin mo yung anak mo, dahil may nagawa, sa kapwa niya, tao, hindi yung igagrab mo, yung credit ng anak mo. Diba? Oo. Hindi po pwede yung ganun. Ang problema kasi dito mga kababayan, ipinangako ni Bongbong Marcos na bubuksan December 15, pero yung mga lagusan pala hindi pa tapos. Ano yon? Bongbong Marcos, apakabobo mo talaga. Paano mo buksan ang tulay kung sarado ang magkabilang dulo? Paano mo bubuksan ng isang lagusan kung walang daanan sa magkabilang dulo? Putya, wala pang semento yung magkabilang dulo tapos i-open mo? Ganon kakatanga na isang pangulo. Dahil sa sobrang pagbibida-bida mo, sa sobrang credit grabbing mo, minamadali nyo, lagyan ng manipis na asfalto, pukin ng inan nyo, ipapahamak nyo pa mga dabawin nyo. Alam nyo yung mga substandard na kalsada, substandard na mga asfalto, delikado po yan. Oo. Yung manipis na asfalto, lumilipad po yan, ininilipad po ng hangin yan na parang yero. Diba? At yung maninipis po na asfalto, sumasama po yan sa katawan ng mga sasakyan na dumadaan. Kasi nga manipis, nagbabakbak, pahihirapan nyo pa yung mga may-ari ng sasakyan. Maghalal ba naman kayo ng presidenteng bangag? Ano ang asahan natin dyan? Na pati yung mga tao na walang kinalaman, na hindi naman boboto dyan, ayaw naman dyan, nadadamay dahil sa kanyang katarantaduhan, katangahan. Pasensya na kayo kasi kasalanan nyo to Ayaw naman namin dyan Hindi naman kami bumoto dyan Si BP Sara nga, nabudol din pala. Walang kaya, Putang ina, bilyon-bilyon na budol nito tingnan nyo po, hindi po nabuksan ang Bukana Bridge dahil wala pong lagusan. Walang kalsada doon sa magkabila ang dulo ng tulay. Ano yun? Bubuksan mo yung tulay? Tulay lang? Walang lagusan? Hindi ka ba naman tanga? Ito, panoorin nyo yung sitwasyon dyan, mga kababayan. Shoutout sa ating mga kababayan dyan. Nabudo na naman taga Davao. Nabudol na naman. Itong video na to Itong video na to kinuha natin dyan kay Sir Co-op na taga Davao. Taga Davao to si Sir Co-op, kaibigan natin yan. Dyan sa Davao. Galit na galit siya Pera muna ako tol ng video mo Paano kasi premature kasi magdeklara, magbubukas-bukas. Hindi ko gustuhin to ng mga Duterte. For sure. Magagalit talaga kasi ipinipilit niya. Kaya nga, ipipilit nila ni Bongbong Marcos na buksan. Dami tuloy mga motoristang dismayado. Kaya alam natin, tingnan nyo mga kabayan, grabe po, no? Hindi po kaakit-akit tingnan, hindi po kaayayang tingnan. Iba po ang Duterte, iba po ang gawang Duterte. Pag once po sila ay magbubukas ng proyekto, dapat malinis sa mata, kaayayang tingnan, kompleto, dapat talagang ikaka-proud, no? Bilang mamayang Pilipino, pero hindi ganito. Yung marami pang mga bakal na nakaano sa gilid. Tapos ang nipis-nipis ng pagka-asfalto. Halatang minamadali. Bangag ang presidente. Sige. Bangag ang presidente kayo.
nag-decide siya. Decide siya na i-open karon. Oo. Walay street lights. Walang street lights. Tama to yun ni Baste na dili dapat i-open pa. Kaya nga eh. Oo. Yun yung isa natin nakita diyan kasi hindi ganito ang gawang Duterte, hindi ganito ang build ni Tatay Digong. Bigyan. Hindi ganito. Kasi once ang Duterte talaga gumawa ng isang proyekto, pag once natapos yan, talagang maganda tingnan sa mata, kaaya-ayang tingnan. Kumbaga, pag nakita ng sambayan Pilipino, papatok sa social media, lalong-lalo sa Facebook. Kita nyo sa Phase 1, kahit doon sa Magwa Playa. Oh, Kita mo. doon sa may Talumok Park, yung may may flyover doon. Kita nyo sobrang ganda, ang lawak-lawak ng kalsada, ang kapal-kapal. Dito mga bayan talagang tinipid. Ay, Ginoo. Ayan, may mga bakal pa dyan, oh. Oh, Paano yan? hindi talaga siya advisable na talagang ipilit mong buksan ang isang coastal road or itong dito sa may Ruas Extension, sa may Rotonda banda na hindi pa tapos. Ang Bukana Bridge tapos na. Pero yung paano naman yung lagusan? Hindi naman pwede mag-open ka lang dyan. Walang insaktong lagusan ng mga sasakyan. Tingnan niyo dyan. O, yan o. O, yan po. Dito lang kasi. Yan kasi gilid, sir. Dito kasi gilid, o. Yan po yung sitwasyon ngayon. Sobrang dilim. Tapos ito yung sasabihin nilang bagong bukas na dito sa may bandang Bukana Bridge na dito yung lagusan niya sa may Ruas Extension. Kahit sino mang tumingin dito, ang nagsabi, hindi matutuwa. March pa ang kuha ng Oh, March pa. March, minute na yun. Nakakadismaya. O saan siya? Mag-u-turn lang siya. Murag yango-ango. Kung sisipa, Magsaysay Park, walang lagusan din doon. Hindi pa tapos. Ganon kasi, pag aangkinin mo lang ang proyekto na wala kang kinalaman, walang alam. Wala kang alam. Walang alam. ang Pangulo, ang Bongbong Marcos, kung anong update talaga sa build projects. Oh, edi ngayon natingga tayo dito, ang daming umasa. 'Di ba? Ayan sila sir, oh. Ayan sila sir, umasa yan na sana, 'di ba sir? Kaya kayo nandito kasi ang dinig nyo ngayon magbubukas, 'di ba? Oh, ayan oh. Pati doon sa kabila, dapat dito sana yung dadaan. Oh. Paano eh? Ganun talaga pag hilaw ka na presidente, hindi mo alam. Ha? Kasi wala man talaga siyang alam. Walang alam. Kaya nga, agree. Wala talagang alam yan. Wala man yung talaga siyang alam dito. Sisingit-singit sa build, sa Coastal Road sa Davao. Ngayon, tayo lahat, palpak, na-prank na naman tayo, nabudol na naman tayo. Oo. Oo. Dami na pudol. Ang dami talaga kasi mula doon sa kabila, doon mismo sa Phase 2, sa may SM Banda, Ecoland, ang dami din mga motorista doon na gustong papasok dito. Dito rin, ang dami rin nag-antay na dadaan sila dito kasi yun yung sabi ng presidente. Nakakatawa, presidente ka, isisingit mo yung sarili mo, ipipilit mo na kunwari, ako yung magaling. Ako na ngayon ang presidente, kaya akin na tong Bukana Bridge, itong build sa Davao na Coastal Road, akin na to. Ang ending, walang lagusan. Wala siguro may walay suga, sabi magod. Walang lagusan, tapos magdeklara ka na opening. Idadamay pa yung Davao, ang Davao sa kapalpakan. Kaya dismayado talaga si acting mayor Baste Duterte. Dismayado talaga yan. Grabe. Galit na eh. Galit talaga. Sabi niya nga, premature talaga buksan to. Ayaw maniwala ng isang niwi eh. Grabe. Mamaya, iikot ko kayo doon ng live, mga kababayan. Okay. So yan po mga kababayan, at ang dami pong umasa ng mga motorista na syempre excited sila tumawid dun sa bagong tulay. Pero ang ending po pala hindi nabuksan dahil premature, hindi po magkadugtong yung tulay tsaka yung kalsada. Ang ginagawa po nila, minamadali, nilalagyan ng manipis na espalto yung lupa. Para maipilit yung gusto ng Presidente Bangag. Pero ipakita ko sa inyo yung kabuuan nitoong air shot, okay? Air shot nitong tulay mga kababayan na talaga makikita natin na hindi pa po talaga tapos. So ito, panoorin po ninyo.
Ayun. Oo, ulitin nga natin. Ayan. So, mga kapatid, nakikita nyo. Yung tulay po, tapos na. Oo. Tapos na ang tulay. Wala tayong problema sa tulay. Pero, yung mga kalsada po, sa labas, sa dulo po ng tulay, yun po ang hindi pa tapos. Okay? Ibig sabihin, lupa pa po siya. Okay? Lupa, hindi pa po tapos. Oo. May mga semento na, pero hindi pa tapos. Okay? Sabi nga, 4 lanes yan eh. So, ang bubuksan daw, 2 lanes lang. Kasi 2 lanes pa lang ang natatapos. Ha? Gusto lang buksan ni Bongbong Marcos Jr. na ang tanga talaga. Wala talagang alam. Oo. Eh, pag pinuksan mo yan, premature opening, di masisira din agad yan. Kasi malambot pa yung semento ng mga kakalsadahan dyan. Yung mga eksperto ang nagsasabi kung kailan yan po pwedeng daanan, kailan yan po pwedeng buksan. Pero itong Bongbong Marcos Jr., talit-talinuhan, dahil siyempre siguro nakasinghot na naman, nagmamadali na mabuksan. Para ipagmayabang sa buong Pilipinas na, ay, pinagawa ko yan. Pero ang ending dito, hindi naniniwala sa inyo ang taong bayan. Yan ang problema sa isang tao na bigla ka na lang i-entra, wala ka namang alam. Mapapahiya ka lang. Mapapahiya ka at pagtatawanan ng taong bayan. At higit pa doon, baka hindi lang katawa-tawa ang iyong abutin. Baka pandirian ka ba ng taong bayan at kasuklaman dahil sa ginagawa mong kaipalan. Okay? Alright, so wala muna tayong palaro ngayon ha. Wala muna tayong game ngayon ha. Magpapagame tayo sa susunod na video na lang ha. Oo, abangan natin yan. Pero, yung mga nanalo kanina, wait lang, yung mga nanalo kanina, uulitin ko ha. Yung mga ay sa previous video natin, yung mga nanalo doon, ay sina, wait lang, nasaan na ba yung pangalan? Yan, si Jocelyn Kleinman 5464 at si Elise 39E61. I-comment niyo yung GCash number nyo sa ating FB page, Master Judea FB page, at para may padala ko ang inyong premyo. 500 pesos din yan, sayang din yan. Okay? So magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog at mag-ingat po kayo. Maligayang araw ng Martes po sa inyong lahat. Aba, ilang araw na lang. Oo, Pasko na. O ilang days na lang ba? 10 days? Ay wala na. 8 days na lang, Pasko na. Naku po, oo, Merry Christmas in advance sa inyong lahat ha. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory.